أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat, at sa araw pong ito ay pag-usapan po natin ang isa po sa naipangako natin na ito ang mga aral mula sa talambuhay ng ating mga propeta. At ngayong araw ang ating paksa ay patungkol po sa unang nilikha na tao, ang tatay ng lahat ng mga tao at ang pinakaunang tao na nilikha na si Propeta Adam alayhis salam, o sa Tagalog ay si Adan. Tayo po ay magpapatuloy sa pagbabanggit sa kanyang pangalan. Ito po ang nabanggit sa Quran na ang kanyang pangalan ay si Adam alayhis salam. At hindi po lingid sa inyong kaalaman na siya po ang unang nilikha na tao. At si Adam alayhis salam, bago po siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago po siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya na po ay binanggit niya sa kanyang mga anghel. Siya po ay binanggit na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel na siya po ay lilikha ng isang tao o mga tao. Ngunit bago tayo pumasok sa kwento ni Propeta Adam alayhis salam at sa mga aral na mapupulot natin dito, ay sana po ay hindi po yung pakikinig natin dito ay parang tayo lamang ay magbibigay ng o kaya ay upang bigyan natin ng oras ang pakikinig dito na para tayong nanonood ng mga teleserye o ano pa ba. Ang pinakahangarin po natin sa pag-aaral at pakikinig sa mga kwento mula sa mga talambuhay ng mga propeta ay upang tayo ay makapulot ng aral dito at ito ay isabuhay natin. Ito ay isabuhay natin, kaya nga sinabi doon, sinabi ng Allah na fabihudahu muqtadi. Ibig sabihin dahil sila ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay narapat na sila ang ating pamarisan. Kaya narapat po na tayo ay unang-una makikinig tayo sa ganito mga pag-aaral na ito ay mayroong taus-puso, na ito ay pagsamba kay Allah upang tayo ay makakuha ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, ang ating hangarin ay upang makapulot tayo ng aral sa mga talambuhay ng mga propeta at ito ay maisabuhay natin at ito ay maibahagi natin. Yan po ang isa sa dapat na intensyon natin na unang paalala bago tayo pumasok sa kwento ni Propeta Adam alayhis salam. Si Propeta Adam alayhis salam ay, kaya na nasabi natin, siya po ay binanggit niya sa kanyang mga anghel. At ito po ay nabanggit sa Suratul Baqarah mula sa 30 hanggang 39 na sinabi ng Allah, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ito ang pinakaunang aya na kwento sa kay Adam alayhis salam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, sinabi ng iyong Panginoon, sinabi ng Allah sa mga anghel na Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ako ay lilikha ng tao, khalifa, sa lupa na khalifa, kahalili sa bawat isa. Ito yung tafsir ng ating mga ulama na kahalili ng bawat isa, kahalili ng mga tao dito sa lupa. Qalu, itong pinakauna. So, sa ibang hadith, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, meron tayo tinatawag na mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una rito ay tinatawag na ang mga anghel. Sila ay nilikha mula sa liwanag. Pangalawa, ang mga jin o mga engkanto. Sila ay nilikha mula sa apoy. At ang ating tatay na si Adam alayhis salam ay siya po ay nilikha mula sa tinatawag na putik o mula sa lupa. Yan po ay nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi. Sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marjin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Ito po ay nabanggit sa hadith ni Imam Muslim. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga malaika, mga anghel, sila po ay nilikha mula sa liwanag. At ang mga jin naman ay sila ay nilikha mula sa apoy. At ganun naman na ang mga tao ay nilikha mula sa putik.
Okay? Tayo ang pinanggalingan natin ay lupa at doon din tayo babalik. Ngunit si Propeta Adam a.s. gaya po na nabagit natin, ipapaliwanag natin mamaya, siya po ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa putik. So ito po yung tatlong mga nilikha na nabanggit, ito po yung kanilang, yung pagkalika sa kanila. Okay? Para po mas malinaw. At dito, sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay lilikha ng tao dito sa lupa. At pagkatapos sinabi ng mga anghel, sila ay nagtanong na kanilang sinabi, naqalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, ikaw ay lilikha ng isang tao at taj'alu fiha na ito ay sila ay tinatawag na sisirain lamang nila ang kalupaan. At sila ay wayasfikud dima. Sila ay tinatawag na magpapatayan lamang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, at kami naman ay pumupuri sa iyo at sumasamba sa iyo. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tunay na ako, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tunay na ako ang tanging nakakaalam sa bagay na ito ay hindi niyo alam kung ano ang dahilan kung bakit lilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na tao. So bago pa ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sinabi na niya sa kanyang mga anghel. So ang mga anghel naman, sila ay nagtanong dahil tinatawag na nasabi ng mga ulama na bago pa nilikha ang tao ay mayroong mga jin na nabubuhay dito sa mundo, ngunit sila ay hindi naging mabuti. Ngunit sila ay tinatawag na nagpapatayan lamang, sinira nila ang kalupaan. Kaya tinatawag na sinabi ng mga anghel na bakit, O Allah, ikaw ba ay lilikha ulit ng tinatawag ng mga nilikha katulad ng jin na sila ay sinisira lamang nila ang tinatawag na kalupaan. So dito sinabi ng Allah na ako ang tanging nakakaalam sa mga bagay na hindi niyo alam kung ano ang dahilan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya kung ano ang lahat ng bagay at nililikha niya kung ano man ang naisin niya, ano man ang gusto niya nalikhain sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Dito, si Propeta Adam a.s. ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito tayo papasok sa pagkalika kay Adam a.s. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sinabi ng Allah na ang katulad ni Isa alayhis salam. Si Isa alayhis salam, alam naman natin, o si Jesus alayhis salam, ay siya ay nilikha na walang ama o walang pinanggalingan na tatay. Bagkus siya po ay nanggaling kay Birhing Maria o si Maria alayhis salam na tinatawag na walang pinanggalingan na tatay o walang ama. So ito po ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah na katulad ni Isa na kamathali Adam. Ang katulad ni Isa ay katulad ni Adam. Tatay natin na si Adam a.s. na khalaqahu min turab, na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lupa, mula sa putik. At pagkatapos ay sinabi niya na, thumma qala lahu kun fayakun. At sinabi niya sa kanya na kun fayakun, mangyari ka, at nangyari nga. Yan ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang tatay natin na si Adam a.s. ay siya po ay nilikha mula sa putik, gaya po na nabagit natin kanina, mula sa lupa, at pagkatapos ay siya po ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng espiritu, binuhay niya, at siya po ay hindi dumaan sa pagkabata, hindi po dumaan sa tulad ng mga normal na nilikha, bagkus si Propeta Adam a.s. ay siya po ay diretso na naging mama. Nung siya po ay ihipan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang kaluluha at siya ay nabuhay at siya po ay diretso na siya po ay isang lalaki o isang mama na, hindi po siya dumaan sa pagkabata. At pagkatapos ay nilikha ang nanay natin na si Hawa o si Eva sa Tagalog na mula sa tadyang ni Adam alayhis salam. Mula sa tadyang ni Adam alayhis salam. So, mayroon po tayong apat na klase ng nilikha. Una, si Adam alayhis salam. Siya po ay nilikha mula sa lupa. Okay, walang nanay, walang tatay. Siya po ay galing sa lupa. Si Hawa o si Eva ay nilikha po mula sa tatay
mula sa tatay natin na si Adam alayhisalam na walang nanay. Okay? Pangatlo po ay si Jesus o si Isa alayhisalam na siya po ay tinatawag na nilikha mula sa nanay na walang tatay. At pagkatapos ay ang pang-apat ay tayo na mga normal na tao na tayo po ay nilikha mula sa nanay at mula sa tatay. At tayo mga normal na mga tao ay pagkatapos nung nilikha si Propeta Adam alayhisalam mula sa lupa at tayo naman ay nilikha nanggaling sa tinatawag na tubig o semelya hanggang tayo ay naging tao. Pero ang ating pinaka-original, ang tatay natin ay si Adam alayhisalam ay nilikha mula sa lupa, mula sa putik. Kaya nilikha tayo mula sa putik at doon din tayo babalik sa lupa. So yan po ang isa sa mga dapat natin malaman na ito ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ibig sabihin na si Isa alayhisalam ay siya po ay ipinanganak na walang tatay. Ito po ay himala ni Propeta Jesus alayhisalam o si Isa alayhisalam. Ngunit hindi po ito ay patunay na siya ay Diyos. Bagkus si Adam ay nilikha na walang ama, walang ina. Siya ay galing sa lupa at siya ay nalikha na. Hindi pa dumaan sa pagkabata. Siya ay naging mama na. Si Eva, o ang nanay natin na si Hawa ay nilikha na ganun din na mula sa tadyang ni Adam alayhisalam. Walang nanay. Kaya mas yung tinatawag na himala mula sa pagkalikha sa kanila. Pero ang ito ay patunay lamang ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kakayahan at kapangyarihan ng dakilang tagapaglikha. Yan ang unang mapupulot natin na aral doon na ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng kanyang pagkalikha. Kanyang sasabihin ang kun, fayakun, mangyari ka at mangyari ka. At nangyayari ang bagay na yon, ito ay kakayahan at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Adam alayhisalam ay siya po ay nabanggit sa hadith na situna dira'. Ibig sabihin ng situna dira' ay ang pinakamalapit niya ay 37 meters. Ibig sabihin ay mga 6 na palapag na bahay ang tangkad ni Propeta Adam alayhisalam. At sinabi sa hadith na hanggang sa pababa ng pababa yung mga nilikha hanggang sa nanatili yung tangkad ng mga tao sa tulad ng mga tangkad natin. Yan ang tinatawag na nabanggit sa hadith na yung tangkad o laki ng tatay natin na si Adam alayhisalam ay halos mga 6 na palapag na bahay ang kanyang laki. So yan po ay isa po sa mga nabanggit po yan sa hadith na tangkad ng ating tatay na si Adam alayhisalam. At ganun din, nabanggit natin kanina na yung tinatawag na uri ng mga klase ng pagkalikha sa mga tao, hindi po yan. Ibig sabihin, Jesus ay nilikha na mula sa nanay, ay siya po ay Diyos. Bagkus, mas may matindi pa doon. Ang nanay natin na si Hawa, galing sa tatay na walang ina. Ganun din si Adam alayhisalam na nanggaling sa lupa, walang nanay, walang tatay. Yan po ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Adam alayhisalam ay inutusan niya. Dito tayo sa pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel. Okay, dito maintindihan natin na ang mga anghel ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah, hindi nila sinusway ang Allah. Sila ay mga nilikha na wala silang tinatawag na katulad ng sa atin na mayroong tinatawag na freedom. Sila po ay nilikha na wala silang kagustuhan sa mga bagay-bagay tulad ng tayo gusto natin ng mga mundo bagay. Sila po ay nilikha na sila ay sumasamba lamang. Ang nasa isip lamang nila, sa puso lamang nila ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi doon sa aya na la ya'sunallah, hindi nila sinusway ang Allah. La ya'sunallah ma amarahum, sa kanilang inutos sa kanila. Tapos, ginagawa nila ang inuutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang katangian ng mga anghel. So, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel nung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhisalam bilang pagrespeto. Bilang pagrespeto na sila ay magpatira pa kay Propeta Adam alayhisalam. Sa panahon na yun, ay kasama nila si Iblis. Kasama nila si Iblis. Si Iblis ay mula sa mga jin. Siya ay mula sa mga jin na
sa panahon na yun ay siya ay dahil ginantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kabilang siya sa mga jin na marami yung kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala binigyan siya ng gantimpala, kaya siya ay pinapunta sa langit kasama ng mga anghel. Pero hindi po siya anghel. Hindi po siya anghel. At mamaya mababanggit natin yung talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasama niya ang mga anghel, pero hindi siya kabilang sa kanila. Siya lang ay binigyan ng gantimpala ng Allah, ginawaran ng Allah, kaya pinapunta sa langit dahil siya ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit nung utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel at kasama doon si Iblis, ay subhanallah, hindi sumunod si Iblis. At dito makikita natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Suratul Baqarah. Sinabi ng Allah, nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, na hindi sila sumusuway, na usjudu li Adam, kayo ay magpatira pa kay Adam bilang pagrespeto, hindi pagsamba. Fasajadu, sila ay nagpatira pa bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at bilang respeto kay Adam alayhi salam. Illa Iblis, subhanallah, maliban kay Iblis. Aba, hindi siya tinatawag sumunod. Wastakbar, siya ay nagmalaki, nagmayabang. Wa kana minal kafirin, at kabilang siya sa mga tumanggi. Allahu Akbar. Subhanallah. Dito, makikita natin na isa sa dahilan kung bakit si Iblis ay hinatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil sa kanyang pagmamalaki. Isa yan sa mapupulot natin na aral sa kwento ni Propeta Adam a.s. na ang pagkakaroon ng inggit at pagkakaroon ng pagmamalaki ay isa sa dahilan ng paglabas ng tao sa paraiso. Ibig sabihin, ang tao na mayroong tinatawag na takabur, ibig sabihin, yung pagmamalaki, pagmamayabang sa kanyang puso, lalo-lalo na sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya makakapasok ng paraiso. Sinabi ng Allah sa hadith, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr, la hawla wala quwata illa. Hindi makakapasok sa paraiso ang isang tao na mayroong kahit maliit na katiting sa kanyang puso na kibr, pagmamayabang, pagmamalaki. Kaya napakadelikado ang pagkakaroon ng pagmamayabang, lalo na kapag ang tao ay nagmayabang at ito ay sa pamagitan ng pagmamayabang niya sa relihiyon o kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nagmalaki siya, hindi niya tinanggap ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon naman tayo sa tinatawag na pagpapatira pa. Ang pagpapatira pa sa panahon ni Propeta Adam a.s., ganoon din sa panahon ni Propeta Yusuf a.s., yan po ay tanda ng kanilang tinatawag na pagrespeto. Hindi po yan pagsamba. Okay, sila ay pinapahintulutan, ngunit nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito po ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay baguhin at ito ay ipagbawal. Kaya ang pagpapatira pa ay ipinagbawal sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal sa kanyang ummah maliban sa pagpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na pagrespeto, yan ay pinagbabawal. Kaya isa sa mga nabanggit sa hadith, isa sa mga sahaba ang dumating. Isa sa mga sahaba ang dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, galing siya sa Sham. At siya ay nagpatira pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya, sinabi niya na nakita ko yung mga tao doon sa lugar na Sham na sila ay nagpapatira pa sa kanilang mga pinuno, yung mga mangangaral nila. At gusto ko sana na ito ay gawin, o propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ikaw ay mas mainam kaysa sa kanila. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wag mong gagawin yan. Wag mong gagawin yan. Kung mayroon lang akong uutusan na magpatira pa na tao, sa tao ay uutusan ko ang babae na magpatira pa sa kanyang asawa. Dito, isa sa mga aral na mapupulot natin dito ay gaano kahalaga ang karapatan ng lalaki sa kanyang babae. Hindi ibig sabihin na meron tayo, pero ito yung karapatan, isa sa mga nabanggit sa hadith na karapatan ng lalaki sa kanyang, dakilang karapatan ng lalaki sa kanyang asawa. Makikita natin sa hadith na ito, kung meron lang akong utusan na magpapatira pa sa tao ay ang babae sa kanyang asawa. Allahu Akbar.
Kaya ang pagsunod sa asawa ay isa po sa pinakadakilang pagsamba. Kaya nga sinabi sa hadith na kung ang babae ay mamatay siya, na ang kanyang asawa ay nalulugod sa kanya, ay sa ipapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Allahu Akbar. Napakagandang hadith. At dito, nabanggit natin na siya ay nagmalaki. At ano ang dahilan niya? Sinabi ni Iblis, "Aasjudu liman khalaqtatina?" Ako ay magpapatira pa sa nilikha mo na mula sa lupa. Subhanallah, pagmamalaki. At sa ibang talata, sinabi ni Iblis, "Ana khairum min." Subhanallah. "Ana khairum min." Ako ay mas mainam sa kanya. "Khalaqtani min nar." Ako ay nilikha mo mula sa apoy at siya ay nilikha mo mula sa lupa. Yun ang pag-aakala niya na mas mainam siya. Subhanallah. So itong yung tinatawag na "ana khairum minhu," ako ay mas mainam sa kanya, nandun yung tinatawag na pagmamayabang. Nandun yung tinatawag na pagpuri sa sarili. Ako ay mas mainam sa kanya. So yan ay dapat na tingnan ng isang tao. Tandaan natin mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Hindi tayo magiging Muslim maliban sa pahintulot ng Allah. Hindi tayo magsasagawa ng sala maliban sa pahintulot ng Allah. Hindi tayo magiging mabuting Muslim maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit sa hadith na walang papasok sa paraiso maliban sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng mga sahabay, maging ikaw o propeta ng Allah. Sinabi ng propeta, oo, maging ako. Ay, hindi ako makakapasok sa paraiso maliban sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa dapat nating tingnan palagi sa ating sarili, ano man ang meron tayong nag-aayuno tayo, nagsasala tayo, huwag tayong magmayabang, bagkus tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag may mga kapatid tayo na hindi nagsasala, tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagabayan sila. Dahil gabay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong kakayahan maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dito ay isa sa mga dahilan kaya si Iblis ay hinatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang paglabag. Hindi siya nagsujud sa pamagitan ng pagrespeto. Kaya sinabi sa kanina ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin." Bilang gantimpala ka Iblis sa kanyang ginawang paglabag ay inutos ng Allah, "Fahbit minha," ikaw ay umalis, pinalaya siya. Kasama ang manghil, kasama siya ng manghil, pero dahil sa kanyang pagmamayabang, pinababa siya, pinaalis siya. Siya ay malapit kay Allah, pero pinaalis siya. Subhanallah. "Fama yakunu laka," at wala kang karapatan na ikaw ay magmalaki. "Fakhruj innaka minas sakhirin." Ikaw ay lumabas dahil ikaw ay isa sa pinakamaliit sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ang tao na nagmamalaki, sabi nga nila, ay parang ibon na nakikita mo. Ang ibon, habang siya ay pataas ng pataas, pagkakita mo sa kanya ay napakaliit. Dahil sa kanyang yung pagtaas niya. Parang ibon, nagmamataas yung tao, pero sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakaliit sa kanyang paningin. So yan po ang isa sa mapupulot natin na aral na dapat ay magpakumbaba tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinababa sila. Ganun din na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapunta ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam at ang kanyang asawa na si Hawa sa tinatawag na paraiso. Okay. Ito yung binanggit sa surah Al-A'raf. Sinabi ng Allah, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah fakula minha haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin." Ngunit mayroong kadugtong ang aya na ito. Sinabi ng Allah, "Fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdi'a lahuma ma yuriya anhuma min sawatihima." Suratul A'raf. At dito sinabi ng Allah, "O Adam, ikaw Adam, kayo ay tumira sa paraiso ng iyong asawa na si Hawa. Fakula minha haythu syi'tuma." At kumain kayo ng anumang gustuhin niyo dito sa paraiso. Allahu Akbar.
Pero mayroong pagsubok sa kanila. Sinabi ng Allah, wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. At wag kayong lumapit sa puno na ito. Sinabi ng mga ulama, walang nabanggit sa Quran mula sa hadith anong pangalan ng puno na ito at anong pangalan ng prutas na ito. Wala pong pangalan. Sino nagsasabi, apple o anuman, wala po yung mga tinatawag na mga dalil o katibayan. Ang mahalaga dito ay isang puno na pinagbawalan sila na lumapit doon at wag silang kakain sa bunga ng puno na ito. Pinagbawalan sila. Pagsubok. Yan ang pagsubok sa tao. Tayo, nilikha tayo, meron tayong mga pagsubok. Siyempre, ang kagustuhan ang tao, siyempre, gusto mo ng, kaya nga sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso ay punong-puno sa daan tungo sa paraiso ay punong-puno ito ng mga pagsubok. Kaya hindi madaling pumasok sa paraiso. Meron tayong dadaanan ng mga pagsubok. Kasi ang paraiso ay napakadakilang gantimpala. Subhanallah. Kaya nga sinabi sa hadith, walang mata na nakakita, walang tainga na nakarinig. Allahu Akbar. Doon, anumang isipin mo, makukuha mo. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. Yun ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito madaling makuha. Kaya dapat tayo ay magtiis sa tinatawag na mga pagsubok sa atin. Dahil ang kanyang gantimpala ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, pinapasok sila sa paraiso, ngunit pagsubok sa kanila ay si Shaitan ay nagwiswas sa kanila. Okay? Ang Shaitan o si Iblis, kaya siya tinawag na Shaitan dahil sa kanyang katangian, dahil sa kanyang masamang katangian. Pero ang kanyang pangalan ay si Iblis. Pero tinawag siya na Shaitan dahil sa kanyang masamang katangian. Okay. Fawaswasa lahum ash-shaitan, at nagbulong sa kanila si Shaitan. At dito, isa sa mga naikwento ng ating mga ulama na sinabi ni tinatawag na Shaitan na, Ya Adam, gusto mo ba na ikaw ay magkaroon ng kaharian at ikaw ay mabuhay ng walang hanggan? Kung gusto mo ay kumain ka sa puno na ito. Pero sinabi sa kanila ng Allah na huwag kayong kumain, huwag kayong lumapit sa puno na ito. Ibig sabihin kahit yung pagkain, tingnan mo, huwag kayong lumapit. Paano pa kaya kung tinatawag na kumain? So kumain sila, si Adam alaihissalam, sa puno na ito. Subhanallah. Sa bunga ng puno na ito. Kaya nasabi natin, wala pong nabanggit sa aya, sa hadith, kahit mahinang dalil na ito po ay tinatawag na bunga ng anumang apple o ano ba. Wala pong ganoon. Ito ay ginawa lang ng ibang mga ng ibang mga kwento. Na nilagyan nila ng apple. Wala pong katotohanan ng mga katibayan ng mga bagay na ito. So dito, napaisip si Adam alaihissalam at ang tao mapagtanong, bakit bawal? Bakit bawal ang bagay na ito? Sinabi ni Iblis sa pamagitan ng wiswas, mga bulong ni Iblis, na kung gusto mo na magkaroon ka ng kapangyarihan at ikaw ay manatili ng habang buhay, ay tinatawag na kumain ka sa puno na ito. Kumain si Adam alaihissalam at ang kanyang asawa na si Hawa at pagkatapos ay nakagawa sila ng isang pagkakamali. Dito makikita natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sila ay tinatawag na nabanggit sa surah Taha, wa'asa Adam rabbahu faghawa, at sila ay nagkasala, sila ay nakagawa ng pagkasala, dahil nabanggit nga doon na sila ay pinagbawalan lumapit, pero sila ay kumain doon. Kaya sila ay dito sa Suratul Baqarah, ito ang pinakamagandang makukuha natin dito. Una-una, si Iblis, lahat ng pamamaraan dahil sa kanyang inggit. Tandaan natin ito, ang pinakakalaban natin ay si Iblis, si Shaitan. At si Iblis ay hindi siya titigil hanggang, dahil sa kanyang inggit kay Adam alaihissalam, ay hindi siya titigil hanggang sa maligaw ang angkan ni Adam. Tayo na mga tao, lahat ng gagawin niya ang lahat. Kaya nga sinabi sa aya, pupunta ako sa kanilang harapan, pupunta ako sa kanilang kanan, pupunta ako sa kanilang kaliwa, pupunta ako sa kanilang likuran. Lahat gagawin niya. Pero sinabi ng Allah, at sinabi ito sa aya, illa ibadakal mukhlasin. Maliligaw niya ang ibang mga tao, maliban sa mga alipin ng Allah na sila ay mukhlasin. Sila ay taus-puso na gumagawa ng pagsamba para kay Allah. Kaya napaka
ang dakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, anumang pagsamba na gagawin natin, pakikinig ng lecture, pagbabasa ng Quran, pagsasala, pag-aayuno, ay gawin natin ito na taus-puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit maliit ito, pero ito ay dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ginawa natin ito, na taus-puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito, makikita natin na sinabi dito, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Anong ginawa ni Adam alayhi salam? Ito yung pagkakaiba ni Adam at saka ni Iblis. Si Adam alayhi salam, nung nagkamali siya, ay nalaman niya, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Siya ay nagpatira pa. Isipin niyo, siya ay nakagawa ng pagkakamali. Pero siya ay nagpatira pa. Siya ay nagpatira pa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, Ya Adam, ikaw ay bumangon na. Nabanggit dito sa aya, Fataba alay. Siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa tawwabur rahim. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. Allahu Akbar. Sa ibang aya sinabi ng Allah na Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Allahu Akbar. Ano man ang magawa natin na kasalanan, huwag tayong mawalan ng pag-asa, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag natin balikan ang mga gawain na yun. Magkasala tayo ulit, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po magsasawa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagpapatawad sa atin. Ang mahalaga ay tayo ay taos-puso na tayo ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tayo po ay nagkakamali. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'un at-tawwabin. Lahat ng angkan ni Adam ay nagkakamali at ang pinakamainam sa kanila ay sila na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa aya na ito, makikita natin na pinatawad niya. Sino bang kumain? Ang nakita doon ay kumain ng puno na bunga ng prutas na ito ay si Adam alayhis salam. Kaya nabanggit din dito na si Adam ang kanyang pinatawad. Pero lahat po sila ay pinatawad ng Allah. Kapag humingi ng tawad, ay papatawarin ng Allah. So, kasama po dyan, kung sinabi doon na si Adam, kasama po dyan si Hawa, ang nanay natin. Sila po ang kumain at sila po ang pinatawad ng Allah. Pero, nabanggit po dyan si Adam dahil sakop niya po si Hawa. Kaya po, ang nabanggit dito ay, at ito nabanggit sa mga suratul A'raf na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahu Akbar. Ito ay isa sa pinakamahalaga sa isang buhay ng isang mananampalataya. Kapag siya ay nakagawa ng kasalanan, Rabbana zalamna, Ya Allah, kami ay nagmalabis sa aming mga sarili, pagtanggap sa kamalian. Kung may pagkakamali tayo, tanggapin natin ito, magbalik loob tayo. Wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kung hindi mo kami patawarin, mabibilang kami sa mga nalugi. Yan ay pagpapakumbaba. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na nalulugod sa kanyang mga nilikha kapag sila ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na nabanggit natin kanina na si Adam alayhis salam nung nilikha siya, pagkatapos ay sila ay sa paraiso at pagkatapos ay ibinaba sila sa lupa. Ibinaba sila sa lupa at dito nagsimula ang pagdami ng mga tao. Dito nagsimula ang pagdami ng mga tao. Okay. Si Adam alayhis salam, ganun nabanggit natin kanina, yun ang pagkakaiba nila. Si Iblis ay, nung siya ay nagkamali, dahil siya ay hindi nagpatira pa, bilang respeto niya kay Adam alayhis salam at bilang kanyang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagpatira pa. Hindi siya nagbalik loob sa kanyang pagkakamali. Bagkus hiningi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan pa niya ng pagkakataon. Subhanallah, iba yung epekto ng inggit. Kaya ito, ang aral dito, yung inggit sa puso. Napakadelikadong sakit ito. Dahil siya, subhanallah, kahit na makapasok siya sa iperno, ang mahalaga sa kanya
ay makapasok din ang mga angkan ni Adam sa impyerno. La hawla wala quwwata illa billah. Yan ay sakit ng inggit. Kaya ang dapat na gagawin niya ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi niya ginawa yun. Si Adam alayhis salam, nagkamali siya. Pinagbawalan sila, wala taqraba hadhihi shajara, huwag kayong lumapit sa puno na ito. Sila ay kumain doon at pagkatapos siya ay nalaman niya, sinabi niya na nagmalabis ako kami sa aming sarili. Siya ay nagpatira pa at humingi ng tawad kay Allah. Ang Allah pinatawad niya. Si Iblis hindi. Ang ginawa niya, humingi siya ng pabor kay Allah subhanahu wa ta'ala na buhay pa siya ng mahabang panahon at ililigaw niya ang angkan ni Adam. Subhanallah, inggit ang nasa puso ni Iblis. Kaya ang inggit na ito, kapag hindi natin nilabanan o hindi natin ito tinagal sa puso natin, napakadelikado. La hawla wala quwwata illa billah. Makakita kayo ng mga tao na nasira ang mag-asawa. Bakit? Ipinakulam yung pamilya. Bakit? Naiinggit siya doon. Masayang pamumuhay ng isang pamilya. Pinakulam niya. Nasira ang buhay nila. Magkakamag-anak. Nasira ang kanilang koneksyon. Ngayon, hindi sila nag-uusap. Bakit? Isa sa kanila nainggit. Subhanallah. Inggit yan. Anong inggit? Ang inggit ay yung ang tao ay gusto niya na masira, mawala ang bagay na biyaya sa tao na kanyang kinaiinggitan. Kahit na hindi siya magkaroon. Iba yung tinatawag na ghibta. Ang ghibta ay yung magandang pagkainggit. Ibig sabihin, si fulan ay nakatapos ng sharia, gusto mo rin na makatapos ng sharia. Pero ang inggit na ito ay delikado. Gusto mo na ang tao na ito mayaman, gusto mo masira ang kanyang kayamanan. La hawla wala quwwata illa billah. Napakadelikado ito. Kaya ito ay dapat nalabanan natin. Magdua tayo kay Allah, tanggalin na sa ating mga puso. Kung ito ay maramdaman natin, tayo ay magdua kay Allah. At ipagdua natin ang ating kapatid na dagdagan pa ang kanyang biyaya. At tayo din ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Labanan natin ito dahil napakadelikadong sakit ito. Walang gamot ito maliban sa makita niya ang kapatid niya at walang katapusan ang inggit na ito. Kaya si Iblis, subhanallah, imbis na magbalik loob siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi. Ang hiniling niya kay Allah ay bigyan pa siya ng mahabang buhay at ililigaw niya. Pero sinabi ng Allah na wala siyang maililigaw maliban, hindi niya maililigaw ang mga tao na sila ay mukhlisin, taus-puso na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang sinabi ng Allah sa Banal Quran, sino man ang sumama kay Iblis, ay sila ay itatapon ng Allah kasama ni Iblis sa impyerno. Kaya mag-ingat tayo. Dahil si Iblis ay lahat ng paraan ay papasukin niya para na mailigaw niya ang angkan ni Adam alayhis salam. So dito, yun ang kanilang tinatawag na pagkakaiba. Si Adam alayhis salam ibinaba sa lupa at gaya na nabanggit natin na isa po sa mga yung pagdami, isa po sa kwento na inshallah isa-summarize lang natin ay sila ay nagkaanak at si Qabil at saka si Habil, mayroong dalawang anak si Adam alayhis salam. Dahil ang basic sa mga tarikh ay nagkakaanak si Adam at saka si Hawa ng babae at saka lalaki, tapos sunod ay babae at saka lalaki. So si Qabil at saka si Habil ay nagkagusto sila sa isang babae. Yan pinapahintulutan sa panahon nila na itong lalaki-babae mag-asawa itong dito sa lalaki sa panganay at ito naman ay mag-asawa sa dito sa lalaki dito mag-asawa sa babae na bunso. So yan ay pinapahintulutan sa panahon nila mismo. Sa panahon natin hindi po pwede. Meron tayong ibinaba ay pinagbawal tulad ng pagsujud. Yan po ay pinapahintulutan sa panahon nila. Sa panahon natin ngayon ay hindi po pinahintulutan. So dito, si Qabil, dahil nagkagusto sila sa isang babae, ay inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay mag-alay. Sila ay mag-alay. At sino ang tanggapin sa kanila, siya yung makakapag-asawa doon sa babae na nagugustuhan nila. Si Qabil, pumili siya na kanyang kayamanan na yung mga hindi maganda, yung mga itatapon na o yung mga yun ang inalay niya. Kaya hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Habil, siya ay nag-alay sa pinakamagandang kanyang mga kayamanan. Dahil siya ay tinatawag na ito ay iaalay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya po ay nag-alay ng magagandang mga kayamanan niya. So ito po ay tinatawag na naglaho o tinatawag na hindi ko nagkakamali, ito ay nasunog o naglaho na ito ay patunay na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inalay ng tao na ito. At dahil dito, ang nangyari, hindi tinanggap ang alay ni Qabil. Kaya si Qabil, wala siyang magawa
dahil sa kanyang inggit. Ito naman yung inggit na sinasabi natin. Subhanallah, lalo na ito magkapatid ito. Kaya payo ko ulit, lalo na sa magkapatid, ang kapatid mo ay kapatid mo. Kapatid mo yan sa dugo. Paano pa kaya kapatid mo yan sa pananampalatayang Islam? Kapag may pangangailangan tayo, sino ang asahan natin? Maliban kay Allah, ang ating kapatid. Allahu Akbar. Kaya mag-ingat tayo sa tinatawag na inggit. Tingnan mo, ano ginawa ni Kabil? Pinatay niya si Habil. Dahil lamang sa hindi tinanggap ang kanyang tinatawag na hinalay. At ito rin ay kasalanan niya. Hindi niya tinanggap ang utos ng Allah doon at pagkatapos pinatay niya si Kabil. At siya ay nagsisi, nakalagay sa Quran. Siya ay nagsisi. La hawla wala quwata illa billah. Ang tao, kapag kasama mo si Iblis, bubulungan ka niya. At pag nagawa mo yung kasalanan, la hawla wala quwata illa. Sabi ni Iblis, ana bari'um mink. Ako ay inosente, wala akong kinalaman sa iyo. Nagbulong lang ako, sinunod mo ang bulong ko. Wala akong kakayahan sa iyo, pero sinunod mo ang tinatawag na bulong ko. Subhanallah. Kaya narapat na labanan natin yan. Lalo na sa magkakapatid, la hawla wala quwata illa billah. Kapatid, yan ay kapatid mo sa nanay at tatay, o sa nanay o sa tatay. Yan ang kapatid mo na dapat na yan ang tinatawag na bigyan mo ng oras, bigyan mo ng panahon, tinatawagan mo, tinutulungan mo. Yan ang oras na, sa oras na pangangailangan mo, yan ang mapupuntahan mo. Pagkatapos ng tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat na anumang nagkakaroon tayo ng inggit, pero tanggalin natin ito, labanan natin ito. Dahil napakadelikado ang sakit ng inggit. At dito, may aral na nabanggit doon. Na kapag hindi natin pinigilan, subhanallah. Kabil, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Habil dahil lamang sa kanyang inggit na gusto niya ang babae na pakasalan pero hindi binigay sa kanya. Pero yun ang isa sa mga dahilan na hindi niya tinanggap yun dahil nagkaroon siya ng inggit sa kanyang puso. Dito, kabilang sa mga kainaman ni Propeta Adam a.s. babanggitin natin, una ay khalaqahu biyadihil karima. Nilikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang kamay. Nilikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa hadith, o sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah As-Sad, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Sinabi ng Allah kay Iblis, na ano ang dahilan na pumikil sa iyo sa pagpapatira pa mo sa nilikha ko sa pamagitan ng aking kamay, sa dalawang kamay. So isa sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang Allah ay meron pong dalawang kamay. Ngunit hindi natin ito pwedeng ihambing sa tulad ng ating mga kamay. Sinabi ng Allah, laysa kamithlihi shay'un wa huwas sami'ul basir. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang katulad sa kanyang mga nilikha. Siya ay nakakakita at nakakarinig. Ang Allah ay may kaalaman, tayo ay may kaalaman, pero magkaiba. Parehas ng pangalan, pero magkaiba ang kaalaman ng Allah. Ang kaalaman, alam niya ang lahat ng nangyayari bago pa tayo nilikha. Ang kaalaman natin, hindi natin alam kung ano nasa likod niyan. Limitado lang ang kaalaman natin. Subhanallah. Pero ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, iba. Walang hanggang ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong katangian na ito ay nababagay na katangian kay Allah na hindi natin pwedeng ihambing sa kanyang mga nilikha. Hindi natin pwedeng ihambing sa ating sarili. Magkaiba po. Okay, so yan po isa sa mga paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapat natin paniwalaan na may kamay ang Allah subhanahu wa ta'ala, na dalawang kamay, na ito ay ghaib, lingid, hindi natin nakita. Kaya hindi natin alam ang kanyang ang katangian. Pero ito ay sinabi ng Allah na dalawang kamay na nababagay sa kanyang kapangyarihan na hindi katulad ng kanyang mga nilikha. Okay, yan po isa sa So isa sa kainaman ni Propeta Adam a.s. ay siya po ay nilikha mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang dalawang kamay. Ganon din pangalawa, na siya ang nag-ihip, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-ihip sa kanyang tinatawag na kanyang kaluluha. Allahu Akbar. Yan ay isa sa mga kainaman ni Propeta Adam a.s. Pangatlong kainaman ni Propeta Adam a.s. ay inutusan niya ang mga anghel na sila ay magpatira pa kay Adam a.s. bilang tinatawag na ito ay respeto. Ito ay respeto kay Propeta Adam a.s. dahil siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang dalawang kamay. At ganoon din na hindi ito pagsamba, ito ay respeto. Kabilang din sa mga kainaman ni Adam a.s. ay itinuro sa kanya. A'lamahu Allah asma al-asya, ang mga pangalan ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. Kaya tinuro sa kanya na ito ay hindi alam ng mga anghel.
At kabilang sa mapupulot natin dito na aral ay ang kadakilaan ng isang tao na may kaalaman. Kaya nga ang unang ibinaba sa atin na talata ay Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikaw ay magbasa. Allahu Akbar. Ang Islam ay tinuturo sa atin, magsaliksik ka ng kaalaman. Iqra, ikaw ay magbasa. Yan ang unang ibinaba, pinakaunang talata na ibinaba sa banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ay tanda na inuutos sa atin sa Islam ang pagsasaliksik ng kaalaman. Kabilang sa mga mapupulot na aral sa tinatawag na kwento na nabanggit natin dito, ulitin natin para at least malaman natin, kasi ito ang pinakamahalaga na makapulot tayo ng aral sa mga talambuhay ng mga propeta. Una ay ang pagiging mahina ng isang tao. Tayo ay mahina. Kaya makikita natin, tayo nakakagawa ng kasalanan, tayo ay mahina. Pero lagi natin tatandaan, tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahina ang tao at nararapat na siya ay magtiwala kay Allah dahil wala tayong kakayahan maliban sa pahitulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa gabay ng Allah, maliban sa patnubay ng Allah. Huwag tayong magmayabang. Mahina ang tao. Kaya nararapat na magtiwala tayo palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag kasama natin ng Allah, may tiwala tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Yan ay isa sa mga nagpapalakas sa isang tao. Walang imposible kapag kasama mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Adam a.s. ay nagkamali, pero siya ay pinatawad. Pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ay humingi ng tawad at siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya po na nabanggit natin na sinabi ng Allah na Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan ng Allah ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Tayo magbalik loob palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, humihingi siya ng tawad sa isang pagtitipon lamang ng 70 times. Sa ibang riwaya ay 100 beses siyang humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, subhanallah, Allahu Akbar. Kabilang din na sa mga aral na pupulot natin dito, kapag tayo ay nagkamali, nakagawa ng pagkakasala, ay aminin natin ito na tayo ay nagkasala at tayo ay magpakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakagusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo ay nagpapakumbaba at nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga aral na mapupulot natin dito ay ang kahalagaan ng pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya nga sinabi ng ibang mga ulama na al-ilmu nur, ibig sabihin ang kaalaman ay liwanag. Allahu Akbar. Ang kaalaman ay liwanag. Kabilang din sa makukuha natin ng mga aral sa talambuhay ni Propeta Adam a.s. ay ang pagpapakumbaba ng mga anghel. Dapat ito ay isa sa maging katangian ng isang tao. Kaya sinabi ng mga anghel nung turuan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam ng kaalaman at sinabi nila na la ilma lana illa ma'allamtana. Ya Allah, wala kaming kaalaman maliban sa itinuro mo sa amin. Sa panahon natin ngayon, lalo na sa social media, maraming mga mabilisan na pag tinanong tayo, kung alam natin, sagutin natin. Pero kung hindi natin alam, o nag-aalanganin tayo, sabihin natin, Allahu a'lam. Ang Allah ang nakakaalam dyan. O kaya ay mag-research tayo, basahin natin, itanong natin, huwag tayo magbasta-basta. Dahil kapag sinabi mo na ang hukom nito, ang batas nito, para mo sinabi yan ang batas ng Allah. Subhanallah. Kaya napakadelikado ang bagay na yan. Matuto tayo magsabi ng Allahu a'lam. Ang mga anghel, sila isa sa pinakamainam na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagsabi kay Allah na la ilma lana illa ma'alamna. Wala kaming kaalaman maliban sa iyong kaalaman na pinaalam mo sa amin. Kabilang din, nabanggit natin kanina, ay yung gaano kadelikado yung inggit at saka yung pagmamalaki. Yung inggit na ito, subhanallah, maraming nawasak na mga tahanan, magkakaibigan, magkakapatid, Allah haula wala quwata illa dahil sa inggit na ito. Ganon din yung takabur, yung pagmamalaki, lalo na sa relihiyon. Mag-ingat tayo sa ganitong mga bagay. Dahil ito ay katangian ni Iblis o si Shaitan na dapat nating iwasan at tulungan natin mga sarili upang maiwasan natin ang bagay na ito. Ganon din yung tinatawag na kabilang din sa mga mapultat na aral dito ay kapag tayo ay nagkamali ay agad-agad tayo magbalik loob. Wag nating paliban yung pagbabalik loob. Halimbawa, lalo na ngayon, natapos ang Ramadan, dapat nating una-una pangalagaan yung sala.
Kung tayo man naiwan natin ang sala, magsala tayo ulit, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagawa tayo ng pagkakasala sa oras na yun. Subhanallah, magbalik loob tayo agad. Hindi natin alam ang buhay natin. Kailan tayo mabubuhay? Hindi natin alam bukas, isang araw, sino mauna. Subhanallah. Kaya narapat sa isang tao na kapag siya'y nakagawa ng kasalanan, Allahu Akbar, magbalik loob agad. Kaya nga, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, gaya nabanggit natin, Allahu Akbar, 70 times, sa ibang riwaya, 100 times, siya ang humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga aral na mapupulot natin dito, ay yung tinatawag na dapat nating paniwalaan sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ng Allah ay isa sa katangian niya, meron siyang dalawang kamay, na ito ay ghaib, hindi natin nakita, hindi natin alam. Pero ito ay sinabi niya na dalawang kamay na dapat natin paniwalaan na ito ay naaayon sa kanyang katangian, sa kanyang kapangyarihan, na hindi katulad ng kanyang mga nilikha. Okay, hindi natin ihahambing, hindi natin papasukin ito dahil hindi natin nakita, wala pong nakakita sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ito paniwala natin dahil binanggit po sa Quran na lima khalaqtu biyaday, na nilikha niya si Adam sa pamagitan ng dalawang kamay niya. So ito po ay paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na narapat po na dapat nating paniwalaan. At bilang panghuli ay dapat na tayo ay mag-ingat kay Iblis. At siya ay sumumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kanyang sinumpa? Yung tinatawag na fabi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Sa pamagitan ng kapangyarihan mo, ya Allah, sabi ni Iblis, alam niya na may kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, la'aghwiyannahum ajma'in. Gagawin ko ang lahat para maligaw ang mga angkan ni Adam. Sabi ng Quran, sinabi ni Iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, maliban sa mga alipin mo na sila ay kabilang sa kanila ay mga mukhlasin. Sila yung gumagawa ng anumang mga pagsamba na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag tayo ay gagawa ng anumang klase ng uri ng pagsamba, ay narapat na huwag natin kalimutan. Bago tayo gagawa, tanungin natin ang ating sarili. Ito ba ay para kay Allah? Alhamdulillah. Kung ito ay hindi para kay Allah, para purihin tayo ng mga tao, ito ay sayang po. Wala pong halaga yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pakitang tao, parinig, subhanallah. Pero kapag para kay Allah, gawin natin ang pagsambang ito. Yan po ang isa sa mga nakwento natin tungkol sa mga aral at talambuhay ng propeta Adam alayhis salam. Ito po pinaka-summarize niya na kwento. Mahaba po ito pero sinamarize po natin upang dahil siguro napapahaba po yung lecture natin. Pero alhamdulillah, sana po nakapulot kayo ng aral. At ganun din, wallahi, ako ang pinakaunang nakapulot ng aral sa ating pag-aaral na ito, na ang unang pinapayuhan ko rin dito ang aking sarili. Dahil tayo ay nagpapayuhan, tayo ay mahina at tayo nagpapayuhan sa bawat isa. Sana po ay gantipalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaya po nang nasabi ko sa inyo na sa linggo, Martes at saka sa Huwebes ang ating pag-aral sa talambuhay ng ating mga propeta. Ito po ay unahin natin kay Propeta Adam alayhis salam hanggang matapos tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay patnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din sa araw ng Lunes ay fiqh para naman sa ating mga pagsamba. At ganoon din sa araw ng Miyerkules ay akidah, dahil ito ay narapat din na malaman ng isang mananampalataya. So sana po ay subaybayan niyo po ang ating mga pag-aaral. At gaya po na nabagit natin palagi na tayo po ay nagpapayuhan na ito ay gawin natin na para kay Allah upang makapulot po tayo o upang tayo ay gantipalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginagawang mga pagsamba. Ako po muli ay nagpapaalam sa inyo at nagpapasalamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.